Habang papalapit ng papalapit ang araw ng halalan, mga kababayan, meron pong mga supporter ang isang kandidato na tila naiinggit po sa mga katunggali ng kanyang sinusuportahan na kandidato. Kaya kung ano-ano na lamang po ang gagawin para sirain ang katunggali ng kanyang sinusuportahang politiko. Katulad na lamang po nitong nangyari, mga kababayan, sa tarpaulin po ni Pastor Apollo Kibuloy, na hindi po ito kalayuan sa KOJC, mga ilang kilometro lang, KOJC na, o yung central na mismo ng KOJC kung saan pumasok ang mga tropa ni General Torre. Itong mga tarpaulin ni Pastor Apollo Kibuloy na nakasabit po sa mga kalsada, katabi din po nitong mga politikong tumatakbo din sa pagkasenador, abay winasak po ng isa sa mga supporter ng isang kandidato na hindi po natin malaman kung sino pong kandidato ang kanilang sinusuportahan. Pero halata naman mga kababayan, nasaan ba si Pastor Apollo ngayon na naka-line up, 'di ba, sa PDP laban? Sino ho ba ang katunggali nila? Wala akong pinangalanan na kandidato sa kabila, mga kababayan, maaaring inutusan ito ng kanilang sinusuportahang kandidato, o di kaya may saltik lang. Siguro nakikita niya sa mga survey na si Pastor Apollo Kibuloy ay hindi ho nawawala sa top 5, mga kababayan, na isa sa mga iboboto ng karamihan nating kababayan. Kaya ang ginagawa na lang nitong ibang supporter ng ibang kandidato, sirain na lamang po ang election campaign para pernalya. Yan na lang po ang tanging magagawa nila, mga kababayan. Bilang ganti ho nila yan. Ang tingin ko sa mga taong ito, may sapak sa utak, mga kababayan. Ito ho yung video. Panoorin po natin, hindi naman kahabaan. Pero bago ko po simulan, magkikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like na rin ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Ito na yung video, mga kababayan. Kitang-kita ho talagang sinadya na sirain itong mga tarpaulin ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito na. Ngayong gabi, mga kaigsunan, gikan ko og Gmall Bada. Dool ra ni sa may KLC Bada. Kaya napansin ako diri ang mga gipangdikit diri nga mga tarpaulin ni Pastor Apollo Kibuloy, gipanglangkat. Masakpan ra jud ka nako madugay kinsa ka nagapanglangkat kang tawhana ka. Ayan lang jud pasakop bay. Sakpan lang ka nako. Ambot lang kung naabay kaso nga sampaan ng mga nagatanggal og mga tarpaulin. Murabag ka mo nagagastuhan na. Tanaw na nato. Nagpaila ra gyud mo pildi na mo. Morning bagong Pilipinas. Masakpan ra ka nako. Sige lang. Adlaw-adlaw lang bay. Masakpan lang ta ka. So ayun, galit na galit ang isang kaibigan natin, mga kababayan. Kasamahan po natin yan, na kapwa rin natin nakasuporta kay Pastor Apollo Kibuloy. Bakit nga naman kasi sinisira ninyo ang tarpaulin ni Pastor? Wala namang ginagawa sa mga tarpaulin ng inyong kandidato O ngayon kung naiinggit kayo dahil hindi bumababa si Pastor Apollo Kibuloy sa top 5,
Abay, galingan ninyo sa pag-promote ng inyong kandidato. Nang sa ganon, pumasok din sa top 5. Kasi itong mama na to, alam ng karamihan nating mga kababayan na may resibo na, may nagawa na. Hindi pa man din ito politiko, abay, libo-libong mga kabataan na ang pinag-aaral. Libre. Hanggang sa maging kolehiyo, maging sa kanilang masteral, libre. Walang babayaran. May mga nagawa na. Marami nang natulungan. Lalong-lalo na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lagi itong nakaalalay sa gobyerno. Gobyerno na yan din sana ang gustong gawin ni Pastor Quiboloy sa Administrasyong Marcos. Kaso, ginipit siya. Hanggang ngayon, nakapiit pa sa kulungan. Paano niya matutulungan yung ating mga kababayan? Tulad ng mga tinamaan ng mga bagyo, lindol, at ng kung ano pang sakuna. Wala siyang may bibigay na tulong. Noong nakaraang administrasyon ni Pangulong Duterte, marami siya natulungan kasi walang panggigipit na nangyari sa kanya at sa lahat ng miyembro ng KOJC. Galit na galit yung mamang kumuha ng video. Huwag ka daw magpapahuli. Siya nga pala, mga kababayan, hindi ho ito kalayuan sa KLC Bahada. Sa Davao City ho ito mismo. Kita nyo na? Ganyan po kadesperado. Ang mga supporter, di natin alam kung sinong politiko ang mga sinusuportahan nila. Halata naman. Kapag ka ikaw, nakasuporta ka sa isang kandidato, alam mo na napakalakas ng katunggalin ng kandidato mo, ang magagawa mo bilang ganti, sirain yung mga election campaign para pernalya, para hindi na makita ng ibang tao na ay tumatakbo pala itong mama na ito sa pagkasenador, iboboto ko nga. Ganun ba? Hindi na makahatak. Hindi na madagdagan ang kanyang taga-suporta. Yan ang gawain po ng ibang supporter, mga kababayan. Hindi po katulad ng mga supporter ng PDP Laban, which is tayo yon, ng mga DDS, hinahayaan lang ho natin. Yung mga tarpulin dyan ng kung sino-sinong kandidato. Katulad ko, mga kababayan, ako'y humingi din ng 500 piraso ng tarpulin ni Pastor. Abay, kami-kami po ng aking mga anak at biyanan ang nagdidikit ng mga tarpulin ni Pastor. Pero itinatabi lang po namin sa mga kandidatong nauna na sa amin naglagay. Hindi namin sinasapawan. Hindi namin binapaklas yun sa kanila para ilagay yung tarpaulin ni Pastor. Walang ganon. Kung wala ng bakante, hanap kami ng ibang lokasyon. Ganon lang. Pero yung iba, mga kababayan, sinisira. Desperado kasi sila At higit sa lahat, naiinggit sila na baka matalo yung kanilang kandidato. At bumulusok ito pataas. Pagdating sa araw mismo ng halalan. Pero ngayon pa lang, nakikita-kita ko na, mga kababayan, magkakaroon po ng kulay ube sa Senado. Tandaan po ninyo yan. Kayong mga naiinggit sa mamang ito. Ayos! Idagdag ko lang po itong mga kababayan, si Franz Castro. Franz Castro! Tawag nito, yung PCO ngayon, tawag nito, Undersecretary na si Attorney Claire, mga kababayan, umalma. Umalma sa pagtawag sa kanya na attack dog di umano siya sa Malacanang. Yun ang tawag sa kanya ng ating mga kababayan Obvious naman ito, basahin ko yung sinabi Ito muna yung caption ng Abante News Online. Umalma si Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Attorney Claire Castro sa bansag sa kanya ng mga kritiko na attack dog
ng Malacanang, mga kababayan? O ano, ano ho ang tingin ninyo? Atakdog ito o hindi? Ito, basahin ko na yung mismong sinabi niya. Hindi ako atakdog ng Malacanang. Tandaan natin yan, Hindi ko nga alam kung bakit atakdog ang tawag. Depensa lang naman yung ginagawa natin. Saka, karapatan ng gobyerno na ipabatid yung katotohanan. Okay? Himay-himayin natin ang sinabi niya. Una, ang sabi niya, hindi ako atakdog ng Malacanang. Okay, tatanong ko po sa iyo, Atty. Castro, mawalang galang na po, Undersecretary. Hindi ko ho kayo binabalahura. Magtatanong lang po ako, kung talagang hindi ho kayo atakdog ng Malacanang, bakit unang araw pa lang, imbis na sabihin mo sa Malacanang, sa taong bayan, ang mga ginagawa o plano pa lang ng Malacanang na maaaring papakinabangan ng ating mga kababayan. Bakit hindi mo ginawa yun? Bakit inuna mo ang pagbanat sa mga Duterte? Lalong-lalo na sa dating Pangulong Duterte. Tanong lang naman, ma'am. Tanong lang po. Unang araw pa lang, mga kababayan, Duterte kagad ang lumabas sa bibig. Tapos banat pa. Hindi ba matatawag na atakdog yan? Kung ako, sabihin ko ngayon. Eto sabihin ko sa inyo, Madam Atty. Claire Castro, sabihin ko sa inyo, ang Marcos administration walang nagawang proyekto. Ang Marcos administration waldas. Ang Marcos administration benta dito, benta doon. Ang Marcos administration hindi nakagawa ng solusyon para matulungan ang ating mga kababayan. Ano tawag sa akin? Di ba atakdog din? Ganyan na ganyan po ang ginagawa ninyo. Kaya, nasabi ng ating mga kababayan na ikaw atakdog ng Malacanang. Hindi nyo ho may pagkakailayan, Atty. Claire Castro. Nakuha nyo ho ba? Ito pa isa sinabi niya, depensa lang naman yung ginagawa natin, tsaka karapatan ng gobyerno na ipabatid yung katotohanan. Anong katotohanan ang naipabatid ng gobyerno o ng PCO mula nung ikaw ay tumungtong sa ahensya na yan? Anong katotohanan? Meron bang katotohanan na maraming nagawa ang Administrasyong Marcos o katotohanan paninira lang sa mga Duterte ang ginagawa mo? Madam, na ako ho ang naaawa sa inyo. Dahil alam ko na wala kayong maipapabatid na katotohanan sa ating mga kababayan mula sa Administrasyong Marcos dahil walang nagawa. Darating ang araw, madam, mahihirapan at mahihirapan din kayong ipagtanggol yan. Baka dumating ang isang araw, mag-step down ka din at magdahilan ka na masama ang pakiramdam mo. Huwag ka naman sanang magaya sa mga sa mga inhinyero ng DOTR na hindi naswelduhan. At ang mga kontraktual na kulang-kulang 500 o mahigit 100 o 500 na hindi rin naswelduhan. Baka pag nangyari sa'yo yan, biglang step down ka. Mag-focus ka na lang sa vlogging mo. Hindi ho ba, mga kababayan? Ngayon, kayo na po ang humusga, mga ka-PL, kung itong ali na ito, hindi ba atakdog ng Malacanang? Paki-comment, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.